Balita naman po sa Metro Manila, nasagip ng Bureau of Immigration ang 3 Pinoy na hinihinalang biktima ng human trafficking sa Terminal 3 o sa NAIA Terminal 3. Babiyahe sana papuntang Vietnam ang mga biktima at umano'y recruiter nang maharang sila ng BI. Pinangakuan daw ang mga biktima ng libreng bakasyon sa Vietnam. Pero ang totoo, illegal silang ipapasok at puwersahang magtatrabaho sa Bulgaria. Inamin naman ng mga biktima na naengganyo sila sa pangakong wala silang kahit anong babayaran para sa Vietnam trip. Tinulungan na ng Interagency Council Against Human Trafficking ang mga biktima. Habang sasampahan naman ang kaukulang reklamo ang umano'y recruiter nila. Samantala, milyon-milyong pisong halaga ng mga gamit sa sasakyan ang natupok sa isang gusali sa Binondo, Maynila. Pahirapan sa pagapula sa sunog, lalo't na balot ng usok ang lugar mula sa natupok na auto supplies at mga gulong. Tumagal naman ng halos 4 na oras bago tuluyang naapula ang apoy. Nasa 6 na milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang natupok. Hindi bababa sa 5 pamilya ang apektado. Sugatan naman ng 2 fire volunteer. Iniimbestigahan na ang pinagmula ng apoy. Nabudol ng isang Pinay ang Singaporean veteran actor na si Lawrence Pang. Ang kwento ni Pang, nakilala niya ang Pilipina na si Alias Mika sa isang dating app. Nang magkapalagayan ng loob, inalok siya ni Alias Mika na mag-invest para magkaroon ng isang online store. Aabot daw sa 35,000 Singaporean dollars o halos 1.5 million pesos ang kanyang na-invest nang mapagtanto niyang naloko pala siya. Inedit lang pala ni Alias Mika ang kanyang picture sa dating app gamit ang AI photo editor. Nagpatulong naman ang dayuhan kay Raffy Tulfo para matrack ang suspect at magsampa ng reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Unit.